Good day everyone! Sa video na ito ay inaaktuhan ko yung isa sa mga crayfish na nasa molting stage. Tingnan natin kung magiging successful itong crayfish natin sa pagpapalit niya ng balat. Ito yung isa sa mga crayfish na nakita ko na in the process of molting. Buti na lang at nakita ko agad siya dahil baka inatake na siya ng ibang crayfish. Currently, nililipat ko yung mga crayfish para linisan yung tank, and then nakita ko na parang mahina siya at parang nakatagilid siya. Ang ginawa ko is nilipat ko na lang siya dito sa container para hindi siya atakihin ng mga ibang crayfish habang nagbumolt siya. Kapag maayos na ang condition ng crayfish ay nagbumolt sila every 7 to 10 days kapag maliit pa siya or yung mga craylings. Pero kapag malaki na yung crayfish ay nagmo-molt sila every 15 to 25 days, at kapag adult na yung crayfish ay inaabot naman ng 30 to 40 days bago sila mag-molt ulit. Ang molting ay ang pag-alis ng exoskeleton at paglaki ng katawan ng ARC crayfish habang humihiwalay ang exoskeleton. The more sila nagmo-molt ay the more na lumalaki ang katawan ng ARC crayfish. So ito yung pinakamalagang process para lumaki sila. Pero kailangan malaki ang pinaglalagyan ng mga ARC crayfish or nakahiwalay sila, dahil kapag nakita sila ng ibang crayfish ay dito nila inaatake ang nagpapalit ng balat na crayfish, kaya sila namamatay. Sobrang lambot ng buong katawan ng mga crayfish kapag katatapos ng nilang mag-molt, kaya kapag inatake sila ng crayfish ay hindi sila nakakadepensa dahil sa sobrang panghihina. Itong exoskeleton na natanggal sa kanila ay hindi dapat alisin. Ito ay kinakain nila after nilang tanggalin dahil rich in calcium ang exoskeleton. Makakatulong ang exoskeleton na pinagpalitan nila para maibalik yung lakas nila at tumigas ulit yung katawan ng ARC crayfish dahil sobrang lambot nito. Mas maganda din na maglagay ng pagkain na rich in protein katulad ng PO2 or PO1 para hindi sila manghina. Minsan nakakaba din itong molting kasi napagkakamalang kung patay yung ARC crayfish, yung pala yung exoskeleton nila yung nakikita ko. Kapag nagmo-molt ang mga ARC crayfish ay hindi sila dapat galawin or tulungan na makaalis sa exoskeleton dahil possible silang ma-stress kapag ginalaw natin sila at mamatay. Dahil pipitik ang buntot nila ay posible na tumama sa matigas na object. Karaniwan ay kinukulong ang bagong molt na crayfish sa isang strainer para hindi puntahan ng ibang crayfish, at sila na din yung kumain nung exoskeleton na pinagpalitan nila. Ang nangyayari kasi ay pagkatapos nilang mag-molt ay nilalapitan ng mga ibang crayfish yung exoskeleton o yung pinagbalatan nila, kaya ang gagawin ng crayfish na nag-molt ay lalayo para hindi siya atakihin ng ibang crayfish. Yung ibang crayfish na tuloy yung kakain ng exoskeleton na pinagpalitan ng crayfish na nag-molt. Nakakatulong din ang molting para bumalik yung mga nawalang paa at sipit ng ARC crayfish. Kaya kung may nakita kayong crayfish na nawala yung sipit ay ihiwalay nyo muna yun dahil babalik naman ang sipit nila kapag nag-molt na sila. Ang pinaka-worst na nakita ko ay may crayfish na 1 inch siya na nawala yung dalawang sipit at lahat ng paa. Possible na inatake siya ng ibang ARC crayfish. Good thing na nakita ko siya nung nililinis ko yung crayfish tank dahil nasa loob pala siya ng PVC pipe. Ang ginawa ko nun ay iniwalay ko na agad siya tapos binabahan ko ng tubig para makahinga siya kapag nakatagilid siya. After 2 days, nag-molt na yung crayfish at yun na, nakita ko na nandun na yung paa at sipit niya. Sa nakikita nyo ay may dalawang crayfish dito sa plastic container. Yung isa ay katatapos lang din mag-molt. Hindi ko nga lang nakuhaan dahil naglilinis ako ng crayfish tank during that time, pero paalis na yung crayfish dun sa exoskeleton. Pinagsama ko na lang muna sila dito since parehas naman silang mahina pa at hindi mag-aaway. Lalagyan ko na lang mamaya sila ng PVC pipe para pagtaguan nila habang mahina pa sila. That's all everyone. Sa susunod na video ay titingnan naman natin kung kayang mabuhay ng crayfish kahit walang oxygen. Maraming salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.